Hello Team Authentic all over the world! Biyahing Pinas, biyahing Mindanao tayo. Samahan nyo kami kasi ito yung first time natin mamasyal dito sa diverse city ng Zamboanga. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayak Look, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi, guys! Welcome here in Zamboanga City! So in this episode, dito tayo ngayon sa Mindanao. So usually, hindi pa tayo nakakapag-Mindanao. Kasi nga parang kapag nagre-research kasi kami, especially dito sa Zamboanga, wala kami masyadong makita na vlog about this city. So in this episode, tignan natin ano ba yung madi-discover natin dito. Are you excited? Super excited kasi panibagong lugar na naman. Yes, panibagong lugar, panibagong experience. And then sa totoo lang ha, kasi syempre galing na tayo sa airport, no, medyo meron siyang kaunti lang naman na culture shock. So parang kakaiba na naman na culture yung ating ma-experience. So nandito tayo ngayon sa kanilang City Hall. It was built 1905 by the federal government of the United States, and then nakumpleto siya noong 1907. Ito yung naging official residence of the US military governor of the Moro province, and then later on naging seat of government na siya ng Department of Mindanao and Sulu. And then noong 1937, ito na, hanggang ngayon siya na yung naging City Hall of Zamboanga. And then pagtawid naman natin dito, may McDo. Pero hindi yan. Ito, meron ditong Rebulto rin si Rizal. Ayan. Actually, parang sa mga, sa mga napupuntahan namin, like Dumaguete, parang lagi nilang ino-honor si Rizal. Ayan, meron din siya ritong sarili niyang Rebulto. And of course, dito tindig talaga, ang watawat ng Pilipinas! We love Philippines! Ang ganda niya tingnan, no? Ganda ng langit natin, no? Ano yung design niya, Bes? Filipino Colonial Architectural Design. Oh, ayan. Obviously, hindi kami magaling talaga sa history. Kakandabulol kami. Binabasa na nga lang. Oo. So parang may pagka-Spanish nga yung dating. And then, dito talaga sa May City, doon pa lang sa May Airport. Mamaya sabihin namin sa inyo paano tayo rito nakarating, ha? Doon pala sa airport, may mga makikita ka na doon na parang mga instructions or mga, ano ba tawag doon, advisory na lahat naka-Spanish. Tara, libot na namin kayo para makita nyo na kaagad kung ang itsura ng Zamboanga City. Ayan, tignan nyo naman to, yung mga establishment. Diba? Talagang parang makaluma na rin siya. Pero may chooks to go. May Cebuana, may M. Luwilier. And then, marami rin ditong tao, guys, ha. Ayan, di ba? Ang daming tao. Tara, lakad pa tayo. Ang dami ring estudyante. Ayan, punta tayo ng plaza and then ng palengke para magkaroon kaagad tayo ng first impression nitong city. Actually guys, nandito tayo sa pinaka-sentro. Merong Jollibee, merong mga fast food chain, tapos meron dito mga remittances. Yes, and then, nandito din yung hotel natin. Nakapag-room tour na tayo, pero sa dulo na namin ipapakita sa inyo. May pa-surprise! So ngayon, baka kasi abutin tayo ng gabi, mag-ikot na kaagad tayo para magkaroon tayo ng first impression ng Zamboanga. So tara, tawid na tayo guys! Unang tawid namin for this series dito sa Zamboanga City. Ayan, so marami rin siyang tao. And then, busy city din siya. Hindi siya yung parang laid back lang. Hindi ganun yung vibe niya. Because maybe sa population, kasi ang dami talagang tao. Dito guys, oh. Ayan, oh. Tapos puro estudyante kasi. Maraming estudyante. May school. So tara, tawid muna tayo sa plaza. Ito yung maganda dito, di ba? Sa may parang province life. Yung mga plaza nila, as in, buhay na buhay. Ayan, oh. Ang daming tao. Ang sarap mag-relax sa plaza nila. Ayan. Ang daming tao. Hello po. Di ba? Yung mga estudyante, nandito sila. You know why? Kasi itong tapat ay
school. Itong tapat na to, Universidad ng Zamboanga. O tara, lakad pa tayo dito. And then, meron ditong mall. Ayan, meron ditong Southway Square. Diba, may mall din. Nasa may pinakasentro nga kasi tayo. Tara, lakad pa tayo. Ayan. And then, ang mapapansin nyo talaga dito, guys, baka lang magulat kayo, marami siyang presence ng mga police. As in, maraming mga police na nakakalat. So, yeah, in some way, parang naiisip namin na super safe kasi maraming ang mga, alam niyo na, mga police. Pero in some way, parang medyo kinakabahan din ng kaunti. Kasi ibig sabihin ba, magulo dito, kaya maraming police. So, ayan yung aalamin natin sa mga susunod na araw. Pakita namin sa inyo yung mga alley, guys. Di ba? Parang makaluma na rin talaga siya. And then, lakad pa tayo. So, nga pala, dito, syempre, majority Islam or Muslim. Kaya usually, makakakita talaga kayo ng mga, ano ba tawag sa ganyan? Ayun, yung mga nakapang Muslim na damit. Lalo na sa mga babae. So, tara, lakad lang tayo. Hanap lang tayo ng pwede pa namin ipakita sa inyo para ma-feel natin. Hello! Tara. Diba? And then, in fairness naman sa kanila, lagi silang mga nakangiti. Tara. Hello po. Tara, tawid pa tayo. So, ito, para mas ma-feel natin, of course, punta tayo ng mga pale-palengke. Ayan o, diba? And then, marami na rin kayo rito, actually, na makikitang mga badyaw. Tara, lakad lang tayo para ma-feel natin ang vibe ng Zamboanga City. Another shopping center, Shoppers Plaza, department store, and then supermarket. Hayaan nyo nang para lang tayo muna ngayong walking tour. Diba? Para makita nyo talaga. Ayan. So, ang dami rito mga tiyangge, no? So yes, para rin naman siya dun sa atin na Carriedo area. Hindi Quiapo. Carriedo. Carriedo area. Yun dun sa may bandang Recto, Avenida. Ganon yung vibe niya. Ay, ang ganda talaga ng location ng hotel namin. May Mang Inasal. Alam niyo naman, Mang Inasal always save our day. Ayan, lakad pa tayo. Ay, ito na naman. Meron na naman ditong Jollibee. Ay, grabe naman pala. So, ganun talaga siguro karami ang tao dito. The fact na yung Jollibee, magkalapit na magkalapit lang. Ayun, another Jollibee. And then may Dunkin Donuts dito. Wala rito mga traffic lights. Tawid lang ng tawid. Basta nasa may pedestrian line, ha. And then, ayan nga. Diba? Ang daming police. Hello po. Hi. Diba? Mabait naman sila. Bati lang tayo ng bati. Tara, lakad pa tayo. Susuyurin natin tong parang Carriedo area. Ito naman, mga sapatos naman yung tinda dito. Ayan. So, ganito yung itsura niya. As in, para ka nga talaga nasa may Carriedo. Ayan siya. Oh. Pero, malalaki yung kalsada, ha? Hindi siya yung makikipot na kalsada. Alam niyo guys, one thing na napapansin namin kapag mga nandun tayo sa may bandang provinces, although city na rin to ha, talaga, yung mga bakery, pinipilahan. Oo, yun. Oo. May hilig sila sa tinapay. May hilig sila sa tinapay. Tapos yan din yung gusto namin. Ang ginagawa tuloy namin, bibili rin kami. Minsan kakainin namin sa tapat. Kung nagpo-provide sila or meron silang upuan, dine-in, upo kami. Kaya katulad nito, halos lahat ng nadaanan namin na bake shop, pila talaga. Katulad dito guys, yung Mang Tinapay, di ba? Maraming bumibili. And then ito, pila din, Master Toasters. Tikim tayo mamaya dyan ng tinapay. Kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Ayun, pasok pa tayo. Meron kami rito nakikita na parang mga palengke. Anong mga palengke? Meron kami nakikitang palengke. So, tara, pasok na tayo. Ito, may mga terminal dito. Hello po. May mga terminal dito ng may Dynamite, guys. May kikiam. May mga chicken. Hello po. Yan. Tara, lakad pa tayo. Eto, magkano itlog dito? Ay, mahal itlog. 9.1. Charot. Mas mahal pala dito. Lakad pa tayo. Mahal itlog. Kung dito pala kami, patay ang tapsilugan.
And then, ayan guys, oh, may mang tinapay pa tinapay ulit. na ulit. Oh, di ba? Ganun talaga. Ang lalakas siguro talaga ng mga bake shop dito. And then, ito, pinakapalengke. Gusto niya pasok tayo sa may public market. Para lang, ano, di ba? Kasi doon natin unang makikilala yung isang lugar sa mga market. Tignan natin kung ano yung mga tinda nila. Kung meron ba silang tinda na medyo kakaiba. Kasi di ba ganun, yung culture ng isang lugar, kumbaga yung parang mukha niya, minsan mas nakikilala natin sila kung ano yung mga pagkain, and then sa market din. So tara, pasok tayo, tignan natin kung ano yung mga interesting na tinitinda nila dito. Actually, lahat naman sila nakangiti. Nandito tayo sa may pinaka-wet market. Pero parang pasara na yata sila. Ano oras na ba? 5 p.m. Ay, dito tayo. Oh, 5. Tara, lakad lang tayo. Tingnan natin kung anong mga kaga. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan, lakad lang tayo. Dito na tayo. Hello po. So, tara, dito pasok tayo dito. So, tignan natin kung ano ang mga kaganap. Hello po. Okay. Ayan. Ito mga pagkain. Ayan, Oh, di ba? Yan yung mga food nila. Parang nakalatag na yung food nila. And then, ito pa. Oh. Ay, parang sarap naman kumain dito. Hello po. Hello. Ayan, lakad na tayo. Di ba? Yung mga pagkain nila, parang mga nakalatag. Tara dito, pasok tayo dito. Ayan. Ay, parang hihawig sila sa mga Indian, no? The way yung pagkain nila is served. Ayan, no? Hello po. Tara, lakad pa tayo. Nandito tayo sa may pinakaloob ng palengke, guys. Hello po. Hello po. Magandang hapon po. Tara, lakad pa tayo. Ayan. So at least, diba, nakikita natin kung ano yung mga ganap. Hello po. Try na agad natin. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Tingnan natin kung ano yung mga tawag dito, ha? So, ganito ang sisa, guys. Meron ditong parang nakahain. Tapos, kukuha ka lang ng gusto mo, and then kakainin mo, tapos tsaka mo siya babayaran. Diba? So, yun siya. Ano kaya ito? Ano po ito? Pangi-pangi. Ano daw? Pangi-pangi. Pangi-pangi. Tinapay? Hindi siya, parang ano siya, yung, ano ba, panggit, yung white, ano siya, Ube. Okay. Ito po. ano siya, baso, Ano naman po yun? grigo siya. Ano daw? Ano po? Grigo siya, nilalagay ng ano, ng asukal. Okay. Parang malagkit, parang ganon. So, ito naman parang malagkit or suman, tapos lalagyan mo ng asukal. So, ito na yan na kami magtanong, guys, kung ano-ano ito. Ito pa, para din siyang ube. Parang ube, no? Ayun din, para din siyang ube. And then ito, ano kaya ito? Ito po, ano po ito? Malagkit? Asin lang sila. Ito, same ito yung parang suman. So, try natin itong suman. Ano naman po? Ang langis. May langis. Lana. Guys, ito yung tatry natin. Kasi ito, parang suman daw siya. Tapos merong oil. May lana. Lana? Lana. Isa May yan oil. lang. And then, ito, ano naman to? Ito, hindi ko alam. Pero ito mukhang masarap. Ito naman yung kay Enzo. Titingnan to na Enzo. Ano ba to? Parang meatloaf. So tignan natin. So, ayan lang muna titikman natin para malasahan agad natin ang pagkain dito sa Zamboanga City. Ang hirap niya ring balatan. Hindi, tanggalin mo kasi yung Ano ba to? Ay! Tanggalin mo May yung stick pala siya dito. Wala na siya. Ganun pala yun. Diyos ko. Kahit diba? dito, nagmumukha akong syunga-syunga. Ayan siya. Ito na siya. Ito yung laman niya. Parang nga siyang suman. Ayan. Tanggalin ko na mismo sa sa lalagyan. Ayan siya, guys. So, parang suman na korting ice cream. Apa. Tignan na natin. Nasa yung oil niya? Kala ba may oil to? Pag kinagat mo yata. Pag kinagat yata may oil. Tignan na natin. Wala. Wala naman. Pero malagkit siya. Hindi ko alam kung may nilalagay dito. Pero wala kasi siyang tamis. Hindi mo malalasahan yung tamis. Actually, yung ano niya, yung appearance niya, para siyang bilo. Okay na. Tikman ko. Actually, hindi. Yung lasa niya para siyang kutsinta. Ay, oo. Yung lasa niya para siyang kutsinta. Nakakabusog to. Mabigat. Yung tamis niya, meron siyang tamis pero saktong-sakto lang. Masarap siya, no? Ang fairness, masarap siya. May mga naka-ready naman ditong asukal.
Ayan. Baka kasi pwede maglagay. Ayan. Pero kami, hindi na. Kasi okay naman yung tamis niya. Sarap. Sarap siya in fairness. Guys, maubos ko na. Last. Parang buntot na yung natitira. Ayun din, habang kumakain ka, meron din ano, lalapit. Opo. Oh, yan po, yan po. Thank you po. Thank you po. Guys, naubos ko, di ba? Ayun, kapag gusto ko yung pagkain, nauubos ko siya. So guys, tapos na tayo. Actually, to be honest medyo may kaunti siyang masyashock ka, may culture yung shock feeling siya. sa parang nasa ano tayo. Pwede ba Konting-konti lang. Konting-konti lang, parang India vibe. ganun. Lalo na doon tayo sa loob. Tapos siguro, number one, hindi kasi namin naiintindihan yung mga sinasabi nila. Tapos karamihan kasi nung nag-work doon, puro mga badyaw. So kapag nagsalita na sila, di mo naman maintindihan. Tapos merong, kunyari kumakain ka, merong biglang kakalabit, aabalahin ka, tapos kakalabitin ka. Tara, lakad pa tayo. So ito guys, ito yung sinasabi namin. Di ba? Meron kasi siyang vibe na ganun. Kasi ang dami nga kasing tao. And isa pang vibe niya, sa Hatiyay. Hatiyay, yun doon sa may pinaka-border ng Thailand at saka ng Malaysia. Kasi yung part na yun ng Hatiyay, yung part na yun ng Thailand, Muslim na rin siya. So ayan, para siyang border. Ganun yung itsura niya or yung vibe niya. So tara, lakad pa tayo. Ito mga prutas. Pero ang mumura ng prutas dito, 1 kilo 25. Lanzones guys, 1 kilo 25. Ang tawag dito, mangosteen? Mangosteen. Mangosteen, kalahating kilo 30. Rambutan, 1/4, 25. Lanzones din, mura, 30. Hello po. Ayan. And then, puro paninda ulit. Diba? Ay, ito! Ay! Ito talaga guys, para siyang yung setup niya, parang Kathmandu or Hatayay, ganyan, yung mga nakalapag dito, yung mga paninda nila. Ayan. Diba? So ganito na rin para, diba? Pilipinas to, pero parang iba na yung culture na na-experience natin at na-witness natin. Para siyang Kathmandu. Kasi ganito yung style ng mga palengke sa Kathmandu. Grabe. Diba? Daming sapatos. 100 lang guys. Diba? Mura. 100 lang. Hello po. Tara. Lahat lang tayo. Sorry po. Nakaabala pa tayo. Nakaharang tayo. Nakakahiya. Tara. Lakad pa tayo. 100 lang yan, boss? 100 lang daw. Ito, yung mga sandals dito, 100. Dito, boss, magkano po? 50. 50 lang, guys. Mura na yan. Mura. Sa Sambuanga lang. Thank you po. Bye po. So, tara. Lakad pa tayo. Kasi mabait naman sila. Kaya hindi mo mafe-feel na parang hindi kasip. Wala pang, nagsusungit sa amin. Yung iba lang nahihiya lang sa camera. Ayan pa, mga sapatos. Diba? Ang mumura. Grabe, Kasi ang daming sapatos nito, Guys, ang gaganda, Nike. Ito pa, Diba? Ang gaganda. Jordan. Boss, saan gawa ito? Pilipinas? Sa Pilipinas po gawa? Hindi. Saan na po? Galing ibang bansa na. Ay, ibang bansa. Kaya, ayun pala, mga export pala. Import. Yung import, Ayan siya. Galing siya ng ibang bansa. Ayan. Diba? Dami, Sarap mamili. Ito pa, mga sapatos. Dami, grabe. At maraming namimili, guys, Diba? Tara, lakad pa tayo. 100 lang, 100 lang siya, Ayun, mura guys, 100 lang. Murang-mura na. Actually guys, lahat ng probinsya ang pinuntahan namin dito sa Pilipinas, ito yung pinaka-nakakaibang probinsya. Yes. Ito yung talagang grabe. Yun nga hindi ko maintindihan, pero may culture shock ka talagang mararamdaman. Ito lang yung sa lahat ng napuntahan namin. Ang dami na nating napuntahan,
Pero ito yung pinakakakaiba. Ay, ako sa pakiramdam ko lang kasi first time natin pumunta sa probinsya ng Pilipinas na yung salita na hindi ko naintindihan. Siguro. Kasi kahit pa paano kasi Sa mga previous Visayas. na pinupunta natin provinces, mga Cebuano yung salita, kaya Naintindihan niya. Ito ko. kasi yung first time na parang wala talaga kami halos naiintindihan. Although meron din naman mga nagtatagalog. And then, ito kasi parang mixed culture na. Alam niyo ba na dito pala halo na yung Indonesian food nakakarating na rito. I mean, meron dito. Tapos Malaysian din. Kasi nasa dulo na tong part eh. Lakad pa tayo. Tignan natin kung saan tayo dadalhin nitong mga malilikot na paa natin. Nandito naman tayo sa mga bentahan ng mga isda. Fresh. Ayan o. Mga isda. So marami rin ditong isda kasi dagat to eh. Dagat na dagat din kasi itong Zamboanga. Napapalibutan din siya ng dagat. Tara, labas na tayo dito. Dito naman mga tuyo. Yan. Diba? Hello po. Magandang hapon po. Ayan, tara lakad lang tayo dito. Mabait naman sila. Basta bati lang tayo ng bati. At lagi kaming nakangiti. Siyempre, di ba? Tara. So, palabas na tayo. Nakapagpalengke tour na tayo. Palengke tour! Ay, hindi ako makapili masyado. Tara guys, nakalabas na tayo ng palengke. So, ayan, kahit papaano, unti-unti na nating nakikilala. Or kumbaga, nagkakaroon unti-unti ng mukha sa atin ang Zamboanga. So, di ba? Ang dami niya rin pala talagang tao. Isa yata ito sa may pinaka hindi chill na lugar na napuntahan natin. Diba? Kasi usually pag nagpupunta tayo ng probinsya, sinasabi natin ang chill ng lugar, ganyan. Ito hindi. Ano nga yung term ko kanina? Bustling. Bustling. Bustling city din pala siya. So, grabe, pasensya na. Wala kami masyadong masabi. Kasi, kahit kami, nagugulat pa kami sa mga nakikita namin. Hindi kasi namin talaga in-expect na ganito yung aabutan namin. Kapag ka nga kasi nagsisearch kami, ang tagal na namin nagsisearch about Zamboanga. Wala talaga kami masyadong makita, kahit vlogs. Meron, ang pinapakita lang kaagad, diretso kaagad ng mga tourist spots, which is gagawin din naman natin. Pero walang nagpapakita nung ganito na vibe. Alam niyo naman tayo. Ayan yung gustong-gusto nating inaalam kung ano ba yung vibe ng isang lugar. So kaya kami din medyo nagugulat pa din kami. Guys, ayan, nakiupo na tayo dito sa may pinaka-plaza. Ano tayo? Nagpapakastudyante. Oo, estudyante din kami kunwari. At dito sa Universidad ng Zamboanga City. So bago kami magbigay ng first impression pa namin dito sa Zamboanga City. So balikan muna natin. Ito na, mag-rewind na tayo ng very light. So paano nga ba makapunta rito sa Zamboanga City? So merong mga flights na direct dito. And then kami, naka-timing kami ng medyo mas mababa sa may Philippine Airlines. So ang sinakyan namin ay Philippine Airlines. Nakuha lang namin siya ng 1,800. O nga pala guys ha, kapag ka nga pala domestic kayo, doon nga pala kayo sa may Terminal 2 kapag ka AirAsia and a Philippine Airlines. Pero kapag Cebu Pacific, doon pa rin kayo sa may Terminal 3 kahit domestic. Pero yung mga DG, doon yun sa may Terminal 4 naman. So ayan, para lang ma-refresh ulit yung mga memories ninyo. And then, pagbaba nyo naman dito sa may Zamboanga International Airport. Actually hindi, before pa bumaba dito, ang ganda nung makikita ninyo yung landscape. Meron ding mountains, may dagat, may mga islands. And then yung pababa na talaga, yung malapit talaga sa airport, ewan ko lang, ako lang ha, parang yung tingin ko sa kanya, parang bumababa kami sa may Siem Reap. Ganon yung itsura niya. Ang ganda tingnan ng mga bahay. Yung Tapos, mga bahay. merong nahaluan ng kulay ng puno. Yes, and then meron pa rin kami nakita doon from above na merong mosque. So, ang laki niyang mosque, pero for sure hindi yun dito kasi medyo malayo-layo pa. And then, yung airport niya, medyo maliit lang, pero yung itsura niya rin, para rin siyang luma na din. So, parang heritage, ganon. And maliit lang talaga siya. Paglabas ninyo, meron na kagad sa inyo dong mag-o-offer ng taxi, and then ng tricycle papunta sa may downtown. So alam nyo naman tayo, hindi tayo doon kasi nag-offer 250, ganyan, 200. So ginawa namin, labas lang kayo ng kaunti. Doon sa may pinaka-main road, may nakapila rin doon, ang pinakamababa 150.
Pero dahil sa tipid pa rin tayo, Lumabas tayo lalo ng airport. yes, hindi yon. Doon talaga kami sa may jeep sumakay or sa may multicab. Multicab. Yes, pero yun na, hindi yun advisable. Kaya kami dati, kahit sila sabi, magmaleta na kayo, ayaw namin. Kasi kapag ka DIY kasi, ang hirap niya mag-tricycle, ang hirap niyang mag-jeep, kapag ka hindi private. Oo. Kasi pagka maleta, hindi mo naman kasi makakalong. So napuno yung jeep namin, yung multicab namin kanina. Diyos ko, hirap na hirap kami. Nahiya kami, gusto na namin ibayad yung namin. yung yung maleta luggage namin. natin. So, ang binayaran lang namin, 15 papunta rito sa mid downtown. Pero papunta siguro doon, nahiya na kami. Nakakaya naman na para makatipid kami. Tapos yung mga katabi naman namin yung nag-a-adjust. So, ang gagawin namin, magta-tricycle na lang kami, 150 going back to the airport. Okay guys, proceed naman tayo sa hotel. Ang pangalang hotel natin ay Windsor Suites. And nakapag-room tour na rin si Mel kanina. Ito papakita namin sa inyo. Welcome to our room! Actually guys, medyo malaki yung room natin. Ito nga, diba? Pwede rito magpiko. Ang lawak niya. So, nandito yung gamit natin. And then, meron sila ritong window type na aircon. And then, may bintana dito. But the problem is, nakita na namin kanina, Diyos mio, hindi nasasara. Ayan. So, hindi ko alam kung lalamig talaga siya ng malamig. And then, nandito kaagad yung kanilang double bed. Malambot siya in all fairness. And then, dalawa, yung provided nilang unan. Then, punta na tayo dito. Ito yung kanilang TV. Ang hindi namin alam kung smart TV siya. Saan yung smart TV? Para mapanood natin yung vlog natin, di ba? Tignan natin kung smart TV. Naku, mukhang hindi yata. Oh. Habang hinihintay natin, so wala silang provided na water kasi dito mismo sa may, ano tawag dito? Sa may hallway, meron silang pinrovide na water dispenser. So pwede tayo doon kumuha. And then ang maganda, pwedeng hot and pwedeng cold. No signal. And then ayan, meron ditong desk. Very pang bahay. Diba? Yung salamin natin, very pang bahay. Tapos dito, meron ditong closet, may provided namang hangers, and then tara na dito. Super simple lang din. Yung closet tuloy, yung faucet, okay naman yung water. At least may bidet. Na-miss natin yung bidet. Kasi sa Taiwan, wale. Ayan, may bidet, may flash, of course, malakas. And then, eto guys, hindi ko alam sa inyo ha, pero ako, kami na yun, so medyo takot kami sa... Diba kasi yung mga napapanood nating horror, yun diba, yung naliligo ka dito, tapos yung pagbukas mong ganyan. Wala lang, naisip lang namin. So usually ito, hindi ko to ginagamit kapag ganito yung harang sa may bathroom natin, yung merong shower curtain. So mas okay pa sa akin yung ganyan. Wala lang, diba? Pati sa ganun na i-imagine ko yung mga napapanood ko sa horror. So ito na yung ating room, super simple, pero lalabas naman kasi tayo, punong-puno ang activities natin dahil first time natin dito sa Zamboanga. Kaya hindi na kami masyadong namili ng room. And of course, pasok sa budget. Ayan guys, nakita nyo na yung room natin and nakuha lang namin siya sa Agoda ng 4,000 for 3 nights. Yes, and then kapag hindi naging mahimbing yung tulong namin, balitaan namin kayo sa mga susunod na. Kasi yun nga yung bintana natin sira. Tapos, tignan din natin kung maingay ba kasi nandun tayo sa may kalsada. National Highway. So, tignan lang din natin. Pero for its price, kung titignan yung room, okay na rin naman. Pero makakatulog ba tayo ng komportable? Iyan ang aalamin natin. Yes, ito na yon. Kamusta ba? Ano ba yung first impression namin dito sa may Zamboanga City? So, kanina, nag-uusap kami na yun. So, kasi gusto nga namin siya na i-compare. Hindi naman i-compare. Paano ba? O yung ano lang ba yung kamukha niyang Ano vibe? yung naramdaman, same vibe na Yes. naramdaman natin. Kasi para pag nabanggit namin, kahit pa paano makarelate kayo. Kasi baka mamaya hindi pa rin kayo rito nakakapunta. At least kung napanood niyo yung mga vlogs natin before, kahit pa paano, di ba? So meron kasi siyang vibe for me nung una, para siyang vibe ng India. Meron ng kaunti. Lalo na yung ganong karaming tao. Tapos iba-iba, merong mga Muslim, merong mga nakabiis na Muslim, merong hindi. Ganyan. And then meron din siyang Tapos ano pa naging recto. parang naging recto pa. And then para na rin siyang recto yun sa may Carriedo Sa na part. Carriedo, sa And then Manila. para na rin siyang naging Nepal yung pagpasok natin doon sa may Palengke, sa may sa may bilihan ng mga sapatos. sapatos. And para na rin siyang Hadiyay ng Thailand, yung nasa may pinaka-border ng Thailand at saka Malaysia. So iba-iba talaga yung vibe niya. So hindi ko in-expect na ganito siya, ka-bustling.
Pang-apat na beses ko na yata. Oo, marami siyang tao, hindi siya ganun katahimik, medyo maingay din siya. Buhay na buhay, yun yung ibig kong sabihin. Eh, baka isa din yung factor kasi nga daytime pa. Daytime pa siguro. At saka ano din naman kasi, marami rin talaga yung population nila, maraming tao. And then, para lang din, again, hindi kayo ma-culture shock. Isa pa, ang dami talagang pulis. Kahit saan ka talaga tumingin. Ito nga, dito sa paligid namin, ang dami-dami talagang pulis. So doon kami medyo magdadalawang isip, bakit ba maraming pulis? Dahil ba, number one, hindi ba rito safe? Or number two, alam mong safe ka kasi ang daming ang police. So, depende na kung ano yung mafe-feel mo. So far, so good naman kasi wala naman kami rito parang nambastos. Wala. Actually, Wala naman. ang babait. Merong mga kumakaway kahit hindi kumakaway. sila nakikita ng camera. And then pag pinatingin sa camera, kakaway sila. Meron din namang nahihiya. Tapos nakangiti, hindi yung parang naiinis. So hindi sila masusungit. So mababait sila. Eh, yun nga lang talaga kasi ito mas maraming badyaw dito. So tayong mga taga Manila, sanay na tayo. Maya't maya may lalapit sa inyong mga badyaw, tapos manghihingi kahit kumakain ka, manghihingi, mangangalabit. Tapos hangga't hindi mo binibigyan, yung kanina kumakain tayo dun sa may palengke, ang daming sinasabi, hindi naman namin naintindihan. Tapos ang nangyari, di ba kanina, habang nagsasalita yung babae, Oo. nakatingin sa atin yung mga tindera kasi nga Oo. naiintindihan nila. Tapos, syempre hindi na namin binibidyo yung ganun. Parang nagkaroon pa ng commotion kasi parang Oo. pinagsasabihan siya ng mga nakapaligid na wag niyo siyang abalahin, wag kaming abalahin kumain. Tapos nung binigyan na namin, lalong nagalit sa Galit. kanya. Parang sinasabi, chu 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 chu. Basta ganun. So ganun, para lang hindi rin kayo ma-culture shock masyado. Alam nyo na. So ayan, yung mga nakikita kasi talaga natin vlog, diretso kasi talaga siya sa mga tourist spot. And then, wag nga kayong mag-alala. Kasi syempre, mga susunod na araw, tourist spot na tayo. And then, magpo-food trip pa tayo, guys. Lahat yun gagawin natin. Gusto lang namin kayo bigyan ng totoong situation dito sa may Zamboanga. Kasi baka hindi nyo alam. And then, makita nyo lang, ang ganda lang nung mga tourist spot. Tapos, mabigla kayo na ganito pala yung aasahan ninyo. Okay guys, pagdating naman sa mga pagkain, hindi kayo walang reason para mag-alala kayo kasi napakaraming fast food dito. Tapos yung mga yung mga remittances talaga meron din. Yes, money changer, meron. So, ibig sabihin, baka may mga foreigners na rin talagang pumupunta dito. Or baka iba nga kasi nakapangasawa ng foreigners, may Oo, nagpapadala, ganyan. So, ang dami rito. May mga inasal kayong nakita, may McDo, may Jollibee. Ang dami rito mga, ano tawag dito? Bake shop! Ang Local dami bake shop. Oo. So, hindi kayo rito pagugutom. Kahit medyo maselan kayo sa pagkain, alam niyo naman, basta may Jollibee na, may McDo na, lalo na kung may mang inasal. Carry na natin yan. So, ngayong gabi, malamang mang inasal muna Mag-iisal kami. tayo. So, hindi muna kami masyadong magpapagabi. Kasi syempre, di ba, kumbaga pinapakiramdaman pa lang namin eh. Ganun naman tayo pag nasa isang lugar. Talagang pakiramdaman muna natin. Huwag tayo, kumbaga, area ng area. So, ayan, so parang naging walking tour itong ating vlog for today. Pero at least, di ba, nagkaroon kayo ng idea kung ano ba yung dadatnan nyo rito sa Zamboanga. Ang totoo, guys, para na rin siyang may feeling ka na hindi siya Pilipinas. Oh, yun May ganun na nga. talaga. Kasi parang pakiramdam mo, iba't iba na yung nakakasalamuha mo. So ayan, so abangan nyo po yung mga susunod nating vlog. Mamamasyal na tayo, papakita namin sa inyo ang ganda ng Zamboanga. And kilalanin pa natin siya. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Zamboanga Travel Vlog. Bye everyone! Mwah.